Si dating Pangulong Duterte ang ikalima sa mga Pangulo ng Pilipinas na kinasuhan at inaresto kasunod ni Emilio Aguinaldo noong 1901, Jose Laurel noong 1945, Joseph Estrada noong 2001 at Gloria Macapagal Arroyo noong 2011. Ngunit mas naging kontrobersyal itong kay Duterte dahil ipinadala ito sa napakalayong bansa upang litisin. Marami ang nagulat sa nangyari dahil sa biglaang pag-aresto, mahigpit ang seguridad at walang makalapit kahit sino sa mga attorney nito. Kaagad na ipinadala si Duterte sa The Hague, Netherlands at ang tangilan nitong kasama ay si Salvador Medialdea na mag-isang hinarap ang mga judge ng ICC. Ngunit sino nga ba si Salvador Medialdea? Si Salvador Bingbong Campo Medialdea ay ipinanganak noong October 14, 1951 sa Maynila. Tumira si Medialdea sa Davao City kung saan siya ay naging kaibigan ni dating Pangulong Duterte noong sila ay bata pa. Siya ay isang Pilipinong abogado, business executive at administrator ng gobyerno na nagsilbi bilang executive secretary ng Pilipinas at pinamunuan ang National Quincentennial Committee noong nagsimula ang termino ni dating Pangulong Duterte. Nagsimula si Medialdea na magtrabaho sa gobyerno noong 1998 sa National Livelihood Development Corporation sa imbitasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Naging miyembro din siya ng Board of Trustees at Administrator ng Korporasyong Pag-aari ng Gobyerno habang nagsilbi rin siya bilang chairman ng Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises at noong 2000 hinirang siya ni Estrada bilang Presidential Assistant for Political Affairs. Si Medialdea ay nagsisilbing partner ng Mabs Law Firm na ang mga kliyente ay kinabibilangan nila dating Pangulong Duterte. Direktor din siya para sa Manchester International Holdings and Exit Insurance. Sandali din siyang nagsilbi bilang bar examiner para sa Korte Suprema noong 2006. Si Medialdea ay anak ng former Supreme Court Associate Justice na si Leo D. Medialdea na nagsilbi mula noong 1988 hanggang 1992 sa ilalim ng dating Pangulong Corazon Aquino. Fast forward, si Duterte ay inaresto sa panahon ng tumitinding awayan sa pagitan ng mga dinastiya ng politika nina Marcos at Duterte na nagbunsod umano ng mga paratang ng mga lihim na motibo na itinatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilarawan ng mga analis na ang pag-aresto kay Duterte bilang isang tagumpay para sa paksyon ni Marcos sa kanilang pakikibaka sa kapangyarihan. Noong hinuli si Duterte sa airport ay kaagad itong ipinadala sa The Hague, Netherlands at dahil sa mahigpit na seguridad ay walang makakapasok o makakalapit kay Duterte kaya't walang ibang isinama kundi tanging si Medialdea lang na malapit na kaalyado ni Duterte na muntik na ring arestuhin ni General Torre dahil sa pagharang umano nito. Dahil sa biglaang pangyayari noong March 14 ay siya na lang ang tumayong abogado ni Duterte upang harapin ang mga judge sa pre-trial chamber. Ang ICC Pre-Trial Chamber ay pinangunahan ng isang Romanian na si Judge Iulia Antoanilla Mutok at doon ay sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isa umanong pure and simple kidnapping. Ang kanya umanong kliyente ay pinagkaitan ng all access sa legal na recourse sa kanyang bansa. Iginiit din ni Medialdea na ang ICC at si Pangulong Marcos ay nagsagawa umano ng hindi malamang alyansa upang maaresto si Duterte. Dagdag pa ni Medialdea ay isa umanong kasalukuyang nanunungkulan na presidente ang nagnanais na neutralisahin at sakalin ang kanyang kliyente at isang magulong legal na institusyon na nagpapailalim sa delegitimization at desperado na makakuha ng premyo. Ganito ang sinabi ni Medialdea sa isang manifestasyon sa unang pagharap ni Duterte sa International Criminal Court noong Biyernes. May kakayahan ng Amerika na magligtas ng mga kaalyado na nasa kustodiya ng ICC. Ngunit bakit hindi umaksyon ng Amerika upang mabawi si Duterte sa The Hague, Netherlands? Mga kabayan, alam mo bang mayroong mahigit 40 bansa ang hindi kabilang sa International Criminal Court o ICC at ang ilan sa mga ito ay ang Amerika, Russia, China, Japan, Israel, India at Pilipinas.
Pero sa lahat ng bansang ito ay tanging Amerika lang ang mayroong batas na humaharang sa anumang maaaring gawin ng ICC at ito ang tinatawag na American Service Member Act o mas kilala bilang Hague Invasion Act. So ano nga ba ang laman ng Hague Invasion Act? Ipinasa ang Hague Invasion Act noong 2002 sa kasagsagan ng War on Terror na inilunsad ni dating US President George W. Bush. Layunin nitong Hague Invasion Act na hindi malilitis ng ICC ang mga opisyal ng gobyerno at mga sundalo na sangkot sa kampanya kontra terorismo dahil ayon sa Amerika ay pwede umanong gamitin ng mga kalaban ng Amerika ang ICC upang gipitin ng mga sundalo, intelligence personnel at political leaders. Taong 2000 nang pumirma ang Amerika sa Rome Statute na nagtatag ng ICC pero hindi ito niretipika ng US Congress at kalaunan ay pinawithdraw ni US President Bush ang pagpirma kaya naman hindi nagang miyembro ang Amerika. At August 2002 nang pirmahan ni Bush ang Hague Invasion Act na naglalaman ng mga mabibigat na probisyon tulad ng hindi pagkilala ng Amerika sa kapangyarihan ng ICC na litisin ang kahit sino mang American citizen. Hindi rin makikipagtulungan ang kahit anong US agency sa ICC. Ibig sabihin ay walang magaganap na extradition o investigasyon. Hindi rin magbibigay ang Amerika ng pera at intelligence information at kahit anong suportang legal sa ICC. Tiniyak din ng batas na hindi madadala sa ICC ang lahat ng Amerikanong sundalo o mga opisyal ng gobyerno. Nakasaad din sa batas na hindi sasali ang mga sundalo sa mga peacekeeping ng UN maliban na lang kung may kasiguraduhang hindi makakasuhan ng ICC. Pero ang pinakakontrobersyal sa lahat ay ang probisyon sa batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Amerika na gawin ang lahat upang i-rescue o mapalaya ang lahat ng Amerikano na nasa kustodiya ng ICC. Kapag sinabing gawin ang lahat ay kasama sa hakbang ang military action kaya tinawag itong Hague Invasion Act. Pero bukod sa mga opisyal ng Amerika at mga sundalong Amerikano ay may kakayahan din ang Amerika na tulungan o i-rescue ang mga kaalyado nitong hawak ng ICC gamit ang kanilang Hague Invasion Act. Kabilang sa mga bansa na kaya nitong i-rescue ay ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Pati na rin ang mga major NATO allies na nakasaad sa batas tulad ng Australia, Israel, Egypt, Jordan, Argentina, New Zealand, South Korea, Taiwan at Japan. Kapansin-pansin na hindi kasama sa listahan ang Pilipinas kahit na matagal ng kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. December 28, 2000 nang pumirma ang Pilipinas sa Rome Statute, samantalang 2002 inilabas ang Hague Invasion Act kaya't ito ang tinitingnang dahilan kung bakit hindi isinama ng Amerika sa listahan ang Pilipinas bilang major allies ng NATO. For the record, idineklara lang ng Amerika na major allies ng NATO ang Pilipinas noong October 6, 2003 sa bisa ng Presidential Determination Number 200402. Kung naisama lang ng Amerika ang Pilipinas sa major NATO allies ay posibleng makahingi ng tulong si Duterte kay Trump sa pamamagitan ng Hague Invasion Act. Si Trump ay kilalang kritiko o ayaw na ayaw sa ICC, ngunit dahil wala ang Pilipinas sa listahan ng major NATO allies sa naturang batas ng Amerika ay malabong makahingi ng tulong si Duterte kay Trump. Noong 2022 ay may sumubok na i-repeal o ipawalang bisa ang Hague Invasion Act ngunit hindi ito nagtagumpay. Tanging Amerika lang ang mayroong ganitong batas na nagpoprotekta sa mga opisyal at sundalo nito. Kaya't sa mga gyerang pinapasok ng Amerika sa iba't ibang mga bansa ay tiyak na mababasura lamang kung mayroong sumubok na magsampa ng kaso.